Welcome to your lecture about management of the poison patient. Okay, so we're going to talk about general approach to poisonings in the emergency department setting. Okay. So what is poisoning? Poisoning, for instance, gumawa ka ng Samplex LO, tapos mali-mali yung sagot, sinadya niya. Tawag doon poison sa med school. Anyway, so poisoning, it's an illness caused by exposure to a toxic substance. Toxic, parang yung LO nyo. Joke lang. So sa ER, so it's most commonly going to be intoxication with recreational drugs or alcohol. Okay, yun yung mga dinadala dun. Sobrang daming ininom na lambanog, nabulag na, kasi may methanol, etc. Nag-overdose ng antidepressants, pero hindi mo sila makakausap. Hindi mo matatanong yan. O, anong ininom mo? Doc, benzodiazepine. Walang ganun. Tulog sila eh, obtunded. Paano mo huhulaan? O kaya farmer, dinala sa'yo. Na-ingest pala niya yung kung ano nung gamit niya dun sa farm. So poisoning includes occupational and environmental exposures. It can also include deliberate self-harm, so suicide attempts with various types of overdoses, or accidental ingestion of toxic substances, and even chemical and biological weapon exposures. Okay? So common ER visit, yung poisoning. So we really know or need to know how to manage, okay, poison patients. So this one, college, year-end party, second year, uminom ng fruit punch. Within the hour, he starts to slur his speech, becomes disoriented, vomits, and loses consciousness. He's brought to the ER with low RR and altered mental status. What do you think happened? In the chat box. Mo yung pinainom ng senior. Imagine mo, second year kayo, di ba? Binigyan kayo ng third year ng drinks. Tapos di ka na masyado humihinga. Wala ka pa ng malay. Tapos yung speech mo, ganun, slurred speech. Baba ng GCS mo nito. Ano kayang pinainom sa'yo ng upper? A, alcohol. B, benzodiazepine. Kung benzodiazepine, doc, di sila makakabili nun. Pwede naman kinuha sa sa kapatid or sa tito. Anticholinergic or food poison. Kung food poisoning yan, expect ko, nagtatae ka, diarrhea, etc. Magbabamit ba to? Meron, pero walang diarrhea, no? So, tingnan natin kung alcohol intoxication. Sino pa bang piliin nyo yung sagot na makaka-explain sa lahat ng symptoms? Okay? Ganun lang naman sa med school. No, vomiting. Sino dyan ang magbibigay ng vomiting, bradypnea, and altered mental status? Okay? So kapag ganyan, slurred speech, disoriented, vomiting, unconscious, low breathing rate, altered mental status, after drinking fruit punch. Oh. Ano bang hinahalo nyo doon sa year-end party? Pwedeng alcohol. Pero pwede rin to sa symptoms niya, yung benzodiazepine. Okay? So yan yung differentials nyo. Pero hindi makausap si student kasi nga, knocked out. Anong gagawin? So basta quick onset and combination of neuro and respiratory symptoms, think of the two. Okay? Food poisoning, may mga GI issues yan. Ano pa? Ang anticholinergics, iba ang itsura, as you'll know later. What about this one? 20-year-old man who is found down, nakahiga sa street, unconscious, lying there, unresponsive, may white powder sa muka and ilong. So ano kaya ang ininom or natira niya? What do you think? The chat box. A, chalk. B, chalk. Cocaine o kung ano man. So anyway, wala pang symptoms, no? So wala kang clue. Hindi ko binigay yung symptoms, yung pupils, etc. Para kang detective, okay? Ano kaya ang ininom nito? Para kung alam mo kung anong ininom niya, kunyari, opioids, alam mo yung antidote. Yan.
paano kung mali itong alam mo, no? Yung sagot mo. Kaya nga, mag-aaral tayo. Today, makikinig ka. Okay? So, paano i-approach? So, i-assess mo yan and manage. But for all cases, you have to perform your BLS, no? Doctor's ABCD. Pero dito, nagmamadali tayo sa poisoning. Ang pinaka-important dyan, ABC. Okay? What else? So, start with ABC. It's important for every patient sa ER. Obtunded kasi yung mga pasyente mo, they cannot protect their airway. So, pag feeling mo, mag-aspirate siya or whatever, nag-collapse yung airway niya, hindi na siya humihinga, bradip niya, pwede mong i-intubate, lalo kung GCS 8 and below. So, unahin mo muna, airway. Patent ba? Sarado ba? Okay. Next is breathing. Tingnan mo kung may nakaharang sa bibig. And circulation. Tingnan mo yung pulse, yung BP. Pag wala, pwede mag-ano ka na, CPR. Minsan kasi may ininom sila tas sobrang dami ng saliva. May puro secretions. Anong gagawin mo dyan? Pwedeng yung secretions niya from esophagus pumunta sa lungs. Okay? O kaya sumuka siya. Pwede mag-aspirate yun. Para malalaman, hypoxic na. So you have to intubate early. What else? And monitor their oxygen saturation. And give supplemental oxygen. Kita mo, 90% na lang yung oxygen niya. Okay? Pero hindi lahat ng DESAT ino-oxygen, ha? Malalaman niyo yan. Tulad ng COPD, may criteria for oxygenation. Tandaan niyo, pag high dose ng oxygen, nagpo-form kasi ng mga free radicals din yan. Okay. Tapos, yung ibang poisons, ina-alter yung heart rate and BP mo. So, you have to monitor it. Continuous cardiac monitoring. Tapos minsan, bumagsak yung BP nito, o di, bigyan mo ng IV fluids, vasopressors, ano pa, etc. etc. And, check mo yung yung sugar. Tandaan na, pag altered mental status, kailangan mo check yung blood sugar niya. Kasi baka mamaya hypogly lang. Always check the blood sugar pag yung tito mo, walang malay, or kung ano man, diabetic. So, assess mo muna kung may danger ba sa'yo, hindi yung hahawakan mo. Kasi minsan, kung poison, tas hinawakan mo, edi yari ka din. Na-poison ka din. So, wear appropriate PPE, etc. Hey, are you okay? So, tatanungin mo siya. Pag minsan sumasagot, minsan hindi. Okay? Anong ininom mo? Pwede mong tanungin kung okay pa yung mental status niya. Then call, ano natin? Sa Australia, 000 eh. Sa atin ba, 911, 211, sa chat box. Sa send for help SOS number. 911 sa Pinas? 8888 daw. Okay, alamin nyo Then, check mo yung airway kung humihinga. Check mo yung sa breathing niya. May nakabara ba dyan? CPR pag walang pulse. 30:2. Pero tinanggal na itong 2 breaths. Wala nung nag-COVID. It's important tong compression. Bakit? Kasi may yung blood mo, di ba, yung iba dyan may oxygen pa. You have to compress hard. Para siya yung nagpapump eh. Na-explain ko bakit mas inuuna yung compression kaysa sa airway. Kasi may oxygen pa yung natitirang dugo mo and pag sinirculate mo yan, hindi makakatanggap ng oxygenated blood yung brain, etc. Kahit di siya humihinga for now. Then defib. No, the shockable rhythms. Dalawa lang naman yon ay lalabas sa board exam. For sure. Hindi lahat kasi dinidefib. Okay? May indications ng cardioversion, defib, pulseless VTAC and VFib. Tandaan nyo VTAC na walang pulse and VFib. Dalawang V. Yun yung ide-defibrillate mo. Yung asystole, yung straight line na lang, hindi mo isa-shock yun. Hindi kasama dito eh. Anyway. Sa teleserye, di ba? Sinashock nila kahit asystole. Alala niyo yung VTAC? VTAC tombstone. Yan, malalaki. Tapos itong VFib, ganyan. Quiver, quiver.
Pag nakita nyo yan, VTAC na walang pulse, shock, defib mo. VFib, defib mo din. Tandaan ha. So, ito yung mga common poisons na iniinom. Anti-inflammatories o numaklak siya ng mefenamic acid. 20 tablets. Cold and flu tablets. Antidepressants. Yung mga nade-depress. Yung nag-overdose minsan. What else? Ito, di ko masyado makita. Take a look at this one. So, yan yung choices mo. Pag pinadalang ka ng poison patient. Isa-isahin ba natin yan? Hindi. Wala kang oras para isa-isahin yung mga yan. Okay? So, anong top na tinitake ng mga suicidal patients? Ayan. Paracetamol or acetaminophen. Yung nila sa Australia and New Zealand, matigas. Paracetamol sa atin, sa kanila paracetamol. Ano sila, parang Bisaya na ewan. Okay? Ito lumabas sa boards. Ano raw yung antidote? Alamin natin. Antidepressants, organophosphate, lalabas sa exam ha. Paracetamol, benzodiazepine, antidepressants, organophosphate. Ano pa itatanong ko? Ayun. Okay. So we have a variety of different agents here that we need to think about in poisoning of a patient. So if you know the pharmacology, ano bang ginagawa ng paracetamol? Ba't ko kailangan i-reverse agad yan? Or bigyan ng antidote? Ang tama ba nito sa liver or kidney? Okay? Kaya inaral natin sa pharma. No? So you need your pharmacology and pharmacokinetic brain and yung clinical manifestations of this or the effects of these drugs para ma-manage mo yung patient. Pero imposible isa-isahin yan kasi ang dami nga. Malay ba natin kung anong tinake ni patient? Okay? So titingnan mo ano itsura niya. Anong pupils niya, ano yung heart rate niya, ang breathing niya, may clue. May clue sa mga yon. Para kang naglalaro ng Blue's Clues. Nabutan nyo ba yun? Blue's Clues. Bata ko yung pinapanood ko eh. Tsaka yung kay Mr. Bean. Pero yung mga bata ngayon, galing mag-English ng Peppa Pig kasi yung pinapanood nila. Anyway. What else? So, hindi kaya yung drug-by-drug approach to develop a differential diagnosis. Paano malalaman kung ano tinake ni patient? Kung hindi natin, A, acetaminophen, B, ito, isa-ising ba natin yan? Hindi. Titingnan mo yung clinical picture niya. Tapos magsasabi yan ng kung ano ang tinake niya. Okay? So, ang tawag doon sa clinical picture na yon, toxidrome. Toxidrome. May cholinergic toxidrome, etc., etc. Take a look at this one. Screenshot. It's not in your handout. Very important slide. Mabubuhay ka niyan sa pharma. Part ng board exam. Okay, so definitely lalabas exam. Paracetamol, and acetylcysteine ang antidote. Mga uminom ng acetylcholinesterase and organophosphate, yung mga farmer, atropine ang antidote. Kung maaga-aga nadala sa'yo, pralidoxime or pralidoxine. Anticholinergic, mga uminom, kunyari, lumaklak ng atropine, sobrang dami. Physostigmine. Okay? Physostigmine. Fixes atropine overdose. Ang mga mnemonic na yan nasa USMLE din. Benzodiazepine, kunyari, may MDD yung pasyente mo, lumaklak ng 10 tableta nito. Flumazenil. Wala ka ng plema, na-resolve pa ang toxicity mo. Itong N-acetylcysteine, panglusaw din ng plema eh. Okay? Beta blocker. Ayan, iinom ko yan kasi tachycardic ako eh. Beta blocker overdose, ang binibigay, atropine, and take note of this one, glucagon. Ito yung sasabi ko dati, BB girl. Beta blocker overdose, glucagon. Iniinom mo yung mga lola mo yan, metoprolol, yan. Narinig mo yung mga ulol-ulol. Carbon monoxide poisoning, carbon monoxide, para siyang libag na dumikit sa hemoglobin mo, ang tagal matanggal. So, paano yan? Magsha-shower ka ng hyperbaric oxygen para matanggal yung libag. Madi-displace yan. Colorless, odorless gas. Nakikita sa mga sunog, sa tambucho ng kotse. Kaya huwag ka matulog sa enclosed parking space. Kung ayaw mo mag-carbon monoxide poisoning. Tsaka, kunyari, nag-Airbnb kayo, tas may fire something dun sa loob ng bahay, tas pangit yung ventilation, pwede ka mag-carbon monoxide poisoning.
So, ingat. So, dapat well ventilated. Ano pa? Ayun. Anyway. Copper, di ko pa nakitang lumabas. Cyanide. Eto, Diyos ko Lord. Sa, pinakita ko na ba yun sa inyo or sa ibang school? May nag, may na-convict. Parang militar siya, tapos na-convict siya ng judge na to serve, ganyan-ganyan. 10 years in prison. Hindi niya matanggap. Uminom siya ng cyanide dun sa courtroom. Namatay siya agad-agad. Ito yung antidote sa cyanide poisoning. Sobrang bilis niyan. Wala pang siguro 2 minutes. Pag hindi mo nabigay ito, wala na. Patay yung patient. So, namatay yung patient na yun. Anyway. Cyanide and carbon monoxide. Narinig nyo na yan sa electron transport chain inhibitors. Cyanide, hydroxocobalamin. Lumabas sa boards to, hydroxocobalamin. Ano ang bibigay mo sa cyanide poisoning? A, cyanocobalamin. B, hydroxocobalamin. Oh, C, basta ang daming cobalamin. Okay. Plus sodium nitrite and thiosulfate. So, tatlo tandaan. Dabigatran, yung mga monoclonal antibodies, digoxin, digifab. Ano pa bibigay sa nyo? Bibigay ko sa inyo. Heparin, protamine, ang antidote. Padami ang heparin mo, give protamine. Iron. Ito nakaka-block ng poop. O yan, deferoxamine, etc. etc. Mercury, intoxication, dimercaprol, succimer, and succimer. Ito, sa lambanog, methanol. May methanol yan. Mga iinuman ng lambanog dyan. Huwag na lambanog kasi. Baka mabulag pa. No? Fomepizole. Okay? Then, ethanol. Fomepizole. May methanol. Okay? Methotrexate, daw sa onco yan, sa IM. Leucovorin, pang rescue, no? Folate, no? Ito, definitely, tatanong sa exam sa lahat habang buhay. Opioids, antidote. Anong antidote mo kung pag opioid overdose siya? You give your naloxone. Panoorin nyo yung Knives Out. Knives Out. Isang case yan ng suicide. Hindi siya suicide eh. Nilason yung sobrang yaman na lolo. Okay. Tapos tinago yung antidote. Ano ba yung antidote doon? Naloxone. Okay. Binibigay ito sa mga in severe pain. Kaya lang, dapat alam mo kung anong antidote. Wala kang pain, pero wala ka ring paghinga. No? Magre-respiratory depression ka dyan. So, give naloxone. Salicylates, acid. Ang pang-neutralize is base. Okay? In terms of renal physio yan. Tricyclic antidepressants, hindi to Krebs cycle O, give sodium bicarb din. Warfarin, lumabas sa boards. Give vitamin K. Okay? Pwede rin fresh frozen plasma. Bakit fresh frozen plasma? Plasma. Pascual. Naalala yung Pascual? Plasma is serum plus the clotting factors. Anticoagulant to Wala kang clotting factors dyan. So, pag binigay mo tong plasma, andun na yung clotting factors mo. Okay? Anyway. Pharmacokinetics. Naalala niyo yung kinetics? Katawan. Anong ginagawa ng katawan mo sa tableta? Okay? So this one compares toxicokinetics and pharmacokinetics. Both are crucial in medicine for understanding how substances interact with the body. So ito yung ADME. Alam mo? Kunyari, uminom ka ng something. Uminom si patient ng poison. Paano na-absorb yon? Topical ba? Or inhalational ba? Yan, ang ginawa ng katawan mo. Then, paano na-distribute? From the intestine. Umakit ba ng blood-brain barrier yan? O dumiretso lang sa pupo? Okay? Then, paano metabolize ng katawan? Tulad ng paracetamol. Okay? Paano niya metabolize? Si liver, yung paracetamol, gagawin niya doon, i-convert niya to a toxic substance, no? Lalo niya sa synbiotics, yung conjugation, NAPQI. Yan. Then, paano lalabas? How do you excrete? Kunyari, 1 million tablets yung ininom. Oh. Ang excretion ba yan sa GI or sa renal? Yun naman dalawang modes ng excretion Kung sa renal, tas 1 million yung ilalabas, masisira yung kidney niya. So, i-dialyze mo na.
Tandaan na, all drugs must exit. Toxicokinetics, what the body does to the poison. Okay? Yung toxin, anong ginagawa ng katawan mo dun sa tabletang toxin na yun. Pharmacokinetics, wala. Yung typical drug, prescription, yun, yung tinik. Tapos anong ginawa ng katawan mo doon? Wala lang. Toxicokinetics deals with the body's response to harmful level of substances, and pharmacokinetics deals with the body's handling of drugs used for treatment. Wala lang, ADME. So, ito yung mga entry points. Oral inhalation, skin, and injection. Pag binigyan kayo ng poison patient, lalo na kayong powder yan, mag-mask. Kasi pag na-inhale mo, yari ka. Pwede rin mo kasi, no, inhalational. Punta agad sa lungs mo yun. Okay? Sa lungs, syempre, may mga blood vessel din dun. Some toxins damage the GI tract and increase their own absorption. May mga feedback loop. Volume of distribution. Okay, for a while. Ito dapat alam nyo yan, lalabas sa finals nyo yan. Walang coffee. Okay. VD, volume of distribution. You know, with the advancement in technology, you can use that to enhance your knowledge. Kunyari, Dok, kahit anong piga ako, hindi ko talaga maintindihan yung volume of distribution. Eh di ipasok mo doon sa app na gamit mo, Gemini o kung ano man. Pero, you have to emphasize. O kunyari, kinipe mo doon sa Gemini, explain volume of distribution to a kid. O kaya explain of volume of distribution in a nutshell. But it should be consistent with cat zoom pharmacology. Mga ganun. Para hindi niya kung saan-saan huhugutin yung explanation. Be specific sa iuutos mo. Yan. Magigets mo. So, sasabihin niya. O kaya, give mnemonics for volume of distribution. O, ganun. So, this is the apparent volume to which a substance is distributed in the body. Ano daw? Apparent space a drug occupies in the body relative to blood. Okay? Volume of distribution. Mathematical representation lang yan. Ilan ang pupunta sa dugo versus sa periphery. So theoretical volume lang yan, representing how widely a drug distributes throughout the body relative to the plasma. Pag maliit ang VD, small volume distribution, ito siya. Ayan, uminom ka ng drug. And syempre, pupunta yan sa highway. Ang highway sa body natin ay yung circulatory system, blood vessel. Okay? Pag ininom mong drug, saan pa yung tao? So, dapat gets nyo na to kasi na-lecture na sa inyo. Ikaw yan, mga kampusit, ay starfish. Uminom ka ng drug, tapos gusto mo yung drug na yon makaakyat sa brain. Kaso, andito pa siya sa blood mo. No? Sa blood. So akyat ka sa brain, tapos pagdating doon, mag-action ka na. Pag yung drug na yon low volume of distribution, hindi siya nagdi-distribute. Yung ibig sabihin, nasa kalsada lang ako, hindi ako bumababa. Ganun. Ano pa? Nasaan na ba yung explanation? Okay?
So, small volume distribution, the drug mostly stays in the bloodstream. Ayaw nga magpa-distribute eh. Dito lang ako sa kalsada. Ayaw ko bumaba. Yan. So, di mag-a-act yan. Nasa blood ka lang eh. Nandito yung receptors mo. Kung saan naman gusto papuntahin yan. Sa kidney ba? Sa utak ba? Sa muscle ba? Okay? So, the drug mostly stays in the bloodstream. Imagine a small container holding most of the marbles. Pag large volume of distribution, kunyari, itong drug na to, mataas ang volume of distribution, madi-distribute agad yun. Okay? The drug distributes extensively into tissues and fluids outside the blood. Kunyari, bumiyahe siya, tapos pagdating sa brain, bumaba agad, nag-action agad. Ganun lang. Oh, ano yung loading dose? Yun yung how much a drug is needed initially to achieve target concentration in the plasma. Ilan ang iinumin mo para yung concentration sa dugo? 10 millimoles per liter. Ilan ang iinumin ko dapat? A, 20. B, 30. C, 10 din. Hindi pwedeng 10 din. Kasi pagkainom mo, yung iba na-destroy sa stomach o kaya lumalabas sa pupo. Gets mo? Kunyari, uminom ka ng 500 milligrams of vitamin C. So, lagpas-lagpas ng RDA yon, 80 milligrams yung RDA ng vitamin C. Yung 500 na ininom mo, hindi lahat yan mapupunta sa blood. Yung iba, madedestroy somewhere sa GI tract. Yung iba, lalabas sa pupo. Okay? Konti lang yung makakapunta sa blood. Anyway. Ba't ko ba nila yun? Ayan. Low volume distribution, ayaw ma-distribute, nasa blood ka lang. Okay? Ano pa? Better for dialysis. Kung ang ininom ni pasyente, ni tita, o kung sino man, ay isang gamot na low ang volume of distribution, paano mo alisin yun? Ayaw ma-distribute, nasa dugo lang. E di, dialyze mo. Dialysis, nililinis yung dugo. Ano yung mga drugs na low ang volume distribution? Salicylates. Kunyari, nag-aspirin poisoning si tita. O, paracetamol and ethanol. Yung mga yan, nasa dugo. Mostly, ayaw nila bumaba. So, paano alisin? E di, dialyze mo. Okay? Tandaan, SAE, S-A-E, S-A-E. Salicylate, acetaminophen, and ethanol. Mga ayaw bumaba. Pag ganyan, you can consider dialysis. Pero, pag high volume of distribution, kunyari, ininom ni tita, antidepressants. Michael Jackson daw nag-overdose dito eh. I don't know how true ah. Antipsychotics, opioids, and propranolol. Beta blocker. Yung mga yan, high ang volume of distribution. Kung ininom ni tito yan, mabilis na distribute. So wala na sa dugo. O ano yung dialyze mo? Di masyado effective ang dialysis dyan. Wala na sila sa dugo eh. Bumaba agad yung mga yan. Okay? So mas mahirap i-treat tong mga to. No? Clearance. This is a measure of the volume of plasma that is cleared of drug per unit time. O, naintindihan nyo ba yun? Volume of plasma na nilinis or inalis or umalis ang drug per unit time. It tells you how efficiently the body eliminates a drug. Yun yung clearance. Clearance, cleaning liquid. Nililinis mo yung dugo. Gaano kabilis mo napaalis yung drug sa blood. Ganun lang, clearance. Okay? Sino mga nagki-clear ng gamot sa dugo? Nagpapaalis ng gamot sa dugo? Liver, via metabolism. Akin na, sabi ni liver. Akin na yan, metabolize ko na para mawala na sa dugo. Kidney, akin na yan, labas ko na sa ihi para mawala na sa dugo. Yan, clearance yun. Wala lang. Overdose and changes in kinetics. May issue siya eh, no? Sobrang talented niya, kaya lang groomer daw. Daw. Sick liver, slow ang metabolism. Kung sira ang liver ni pasyente na nag-overdose, minsan delayed ang toxic effects. Okay? Kunyari, paracetamol overdose siya, sa liver metabolism nun. After a few days pa magmamanifest yung symptoms. Kung sira ang liver. So, hindi porket, alam ko dok, pag paracetamol, 5 hours lang, mag-manifest na. Hindi lagi. No? Kung normal patient, paano kung sira liver niya? Matagal mag-manifest yun. The point is, you don't rule out the possibility of paracetamol ingestion dahil lang yung symptoms lumabas after a few days. Okay?
Ano pa? So drugs, especially poisons, may injure the epithelial barrier of the GI tract and thereby increase absorption. Kunyari, uminom ka alcohol, di ba paborito mo yun? Nalalapnos yung mga villi ng intestine mo dyan. Okay? Oh, nalalapnos sila. Ano pa? Tapos, pag na-injure yung epithelial barrier ng lining ng tract mo, GI tract, mas mabilis ma-absorb tuloy yung mga poison. Ano pa? Then, if the capacity of the liver to metabolize a drug is exceeded, first pass effect will be reduced and more drugs will be delivered to the circulation. A dramatic increase in the concentration of drugs in the blood, protein binding capacity may be exceeded, resulting in an increased fraction of free drug and greater toxic effect. Wala lang. And overdose, slow suction. Ibig sabihin, too much drug can overwhelm the absorption process, delaying when toxic effects appear. And my first order, eto zero order lumabas sa boards. Nagtanong sila anong drug ang nag-exhibit ng zero order kinetics. Okay? So this one explains how the body eliminates drugs and how an overdose can switch the elimination pattern leading to more toxicity. Pag first order kinetics, more drugs are eliminated at a rate proportional to their concentration. Kunyari, uminom ka ng isang tabletang paracetamol. Asan na yung first order? Isang tabletang paracetamol, ito concentration sa dugo. 10 milligrams ang dumating sa blood. Kung uminom ako ng 100 tablets ng paracetamol, nari lang ha, mas mabilis ma-eliminate. Okay? Mas mabilis ma-eliminate. Yun sa first order. Proportional. Ito pa. So the higher concentration, the faster the elimination. This results in a fixed half-life. First order, fraction eliminated, FF. Ito ay curve decrease in plasma concentration over time. Habang tumatagal, mas kumukonti yung naiiwan sa dugo. Siyempre, na-eliminate eh. Ang zero order na favorite sa board exam, wala akong pakialam kung isang tablet ng paracetamol ininom mo o 100. Okay? Wala akong pakialam. Fixed ang rate of elimination. Fixed ang bilis ng pag-eliminate ko ng drug. Okay? Kung isa man yan, kunyari, ma-eliminate ang paracetamol mo after 2 hours. Versus, uminom ako dok ng 1,000 tablets. Wala akong pake. After 2 hours pa rin ma-eliminate yan. Okay? So, in overdose, the body's elimination mechanism, usually the liver enzymes, can become saturated. This means a fixed amount of drug is eliminated per unit time. Wala na siyang pake kung isang tableta o 1,000 ininom mo. Okay? Basta, di ko pag-a-adjust. Sabi ko 2 hours ma-eliminate, 2 hours pa rin. Or a fixed amount of drug is eliminated per unit time. Kunyari, uminom ako 3 tablets. Sabi ng liver mo, 5 milligrams lang per hour ang kaya kong i-eliminate. Kung 3 tablets, basta 5 milligrams niyan ang kaya kong eliminate. Kung 1,000 tablets, 5 milligrams pa rin per hour. Okay? So, zero order, zero change in rate. Hindi siya nagbabago kahit gaano kadaming inom mo. Ito, mas mabilis. Mas marami kang ininom, mas mabilis ma-eliminate. Ito, walang pake. At normal doses, the body clears drugs efficiently. But in overdose, nag-zero order na tayo. Okay? Na-overwhelm yung mga enzymes eh. Ayoko na magtrabaho, ganyan-ganyan. Basta 5 milligrams per hour lang kaya ko eliminate niyan. Marami may iwan sa system mo. So, mas toxic. Toxicodynamics used to denote the injurious effects of these substances on body functions. Wala lang, study of, dynamics, pharmacodynamics. Anong ginagawa ng drug sa man? Ginagawa ng gamot sa'yo. Yung mga MOA. So, study of harmful effects of toxins on the body's function. It emphasizes the importance of dose response. Ayan. Nice to know. This one, naalala yung therapeutic index. May wide versus narrow kasi. Lalabas sa finals sa T-Tech. Therapeutic index is toxic dose over effective median dose. Okay? Just know the drugs na mga narrow therapeutic index. So, ingat-ingat dun. Siyempre, pag narrow therapeutic index, mas mabilis silang exhibit ng poisoning symptoms. Versus kapag wide, ito yung wide eh. Habang nag-overdose sila, hindi agad-agad magmamanifest yung toxicity.
Pero kung narrow ang therapeutic index, konting overdose lang, boom, toxic levels agad. Ayan, no? Dose of drug. 100 milligrams ng benzo. Oh, ito yung effect ng drug. Versus 1 million milligram ng benzo ininom. Mas prone sa adverse effect. Yun ang sinasabi dyan. Clinical manifestations. Take a look at the following. So, yung blood, heat, and water nila. Ng patient. Teka lang. I'm missing some slides. Ito na. So, kapag may pinadala sa'yo, doc, may ininom siyang something. Tingnan mo tong mga to. Yung ABC pa rin. Familiar to, teeth grinding. Joke lang. BP, tingnan mo kung mataas, mababa, heart rate, taki ba? Kasi manghuhula ka ng gamot. Okay? Depende kung ano itsura niya. Mainit, sobrang lamig, dehydrated ba? So take a look at the following. Amphetamines, cocaine, antimuscarinic drugs will cause hypertension, tachycardia. Ito mga calcium channel blocker and beta blocker. Blinak mo si beta 1, so bradycardia ka dyan. Aspirin, antimuscarinic, mainit-init. Ethanol and CNS depressants, benzodiazepines, malamig, hypothermia. Okay. So ito, this is likely alcohol intoxication or sedative hypnotics. Pero kasi tingnan mo, college, mukha bang may access yan sa benzodiazepine? Hindi masyado. So, ang best answer dyan, alcohol intoxication. Okay? Ganun lang. So, uminom siya, na-absorb ng intestine niya, tapos pumunta sa utak, kaya ganyan, disoriented, loss of consciousness, respiratory and mental status changes. Recall your autonomics, para mabilis tayo. Autonomic nervous system. I'll just get my coffee. Autonomic, involuntary. Tandaan na, involuntary. Then somatic, voluntary. Naalala niyo yung neuromuscular junction? Diyan nag-act yung Botox. Kung may wrinkles ka na, diyan nag-act. Botox will inhibit the release of acetylcholine para walang acetylcholine, hindi magko-contract yung muscle mo na voluntary. Pero dito sa atin, sa poisoning, actually mga drugs that act on the autonomic nervous system yan. Na-try nyo na yung nakakita na yung Botox overdose. Anyway, pwede rin sila mag-respiratory depression, etc. Skeletal, somatic, involuntary. Pero ang pamumula, pagiging taki, involuntary yun. Autonomics. Okay? Ang point ko is, alalahanin nyo ang itsura ng naka-simpa mode versus para mode, parasympathetic. No? Ito, voluntary, nagko-contract ng niya, muscle. Anyway, so action potential, tapos ma-release yung neurotransmitter, the drug or neurotransmitter should sit on the receptor para magkaroon ng effects. Take a look at this one, mga neurotransmitters natin para magets mo ang mga toxidromes. Mga tao yung neurotransmitter, mga receptor, mga chair. You have para versus simpa. Tandaan na, para versus simpa. Okay. Naalala nyo to, lahat ng preganglionic, acetylcholine yung nire-release, whether para or simpa ka. Okay. Tapos, ito very important. Ang mga gumagamit ng acetylcholine, parasympathetic. And sympathoswellan. Tandaan sa kokote. Sino gumagamit ng mga acetylcholine or mga cholinergic? Ibig sabihin, nerve na nag-generate ng acetylcholine, parasympathetic and sympathosweat gland. Okay? Kaya pag si patient mo uminom ng cholinergic drug, ito yun. Okay? Masistimulate itong parasympathetic and yung sweat gland. Okay? Pag si patient mo uminom ng anticholinergic, blinak, inantagonize ang anti nga ang receptors ng acetylcholine, mapipredict mo, walang parasympathetic effects and walang sweating. Okay? So, hot as a hair.
Next, ang adrenergic, nerve na nag-generate ng adrenaline, sa Simpa mode yan. Ito. Yan. Simpa mode. Plus sweat gland. Okay? So, kunyari, uminom si Lola ng ng decongestant. Okay? Decongestant. May alpha agonist doon. O kaya si tatay, uminom ng tamsulosin, nag-overdose. Alpha 1, ano yun? Well, alpha 1 blocker yun. Anyway, the point is, mapipredict mo. Kunyari, mukha siyang naka-simpa mode. Uminom siya ng drug that stimulates simpa. Mas-stimulate lahat to. Mukha siyang naka-fight or flight lagi. Daan yan, eh. Ito yung mga chairs, nicotinic, muscarinic, versus adrenergic chairs, mga alpha, beta. Yan. Rest and digest, mukha ka lang naka-rest and digest. Simpa or para sa chat box? Simpa or para? Yes, sa Netflix yung Knives Out. Panoorin nyo, si Chris Evans yung bida. Parasympathetic. Naalala niyo siya parasympathetic? Parang pa-chill-chill ka lang, yung pupils mo ay nakakonstrict. Tapos yung nagsasalivate ka, tapos may GI tract. Basta bida yung pang rest and digest. Versus sa Simpa mode, para kang, fight or flight. Tatakbo ka o lalaban. So, tachycardia, then yung pupils mo dilated. Okay? Then, hindi ka muna magdadigest ng food. Hindi ka rin muna iihi. Simpa mode eh. Alalahanin mo yung itsura ng nakasimpa versus nakapara na pasyente. Okay? Naalala niyo yan? Sympathetic, fight or flight, di ka muna pupupo. Ano pa? Ano pa kailangan mo dito? Tapos hypertensive kasi mas stimulate yung mga alpha 1. Ang parasympathetic, pa-chill-chill ka lang. So more of GI to. And marami kang secretions dyan. Okay? Okay, sa mata. Kasi ito yung clue mo sa mga poison patient. May ibang pasyente dumarating sa'yo, ganito na ng pupils, pinpoint. Ano siya? Simpa o para? Chat box. Para. Kasi ang pinpoint pupil, para matutulog na, no? Pa-chill-chill lang. Para sympathetic. Versus yung pasyente mo, uminom ng something, tas ganito yung pupils niya, laki-laki. Sympathomimetic yung ininom nun. Okay? Pupils pa lang, may clue ka na. Naalala mo, pag simpa mode, tatakbo ka eh, kailangan mo makakita. O, dilated yung pupils mo. So, pag nakita mo yan, baka yung pasyente uminom po ng sympathomimetic drug. O, ito naman, baka po yung pasyente uminom ng something na ini-stimulate yung parasympathetic. Okay? Well, opioid poisoning, ganito rin. Anyway. So, blood vessel, simpa mode, vasoconstrict sa GI tract. Pero ang blood vessel sa muscle, vasodilate. Kailangan mo ng source of energy eh. Tatakbo ka. Pero more of vasoconstriction pag hindi sinabi sa case. So kapag nakasimpa mode, uminom ng 1,000,000 sympathomimetic yung pasyente mo, high blood sila. Okay? Or sa muka, simpa mode is vasoconstriction. Putla. Sa lungs, simpa mode, bronchodilation. Tandaan na, kailangan mo ng hangin to fight or flight. Sa parasympathetic, bronchoconstriction with bronchoria. So pag yung pasyente mo hindi na humihinga, tapos ang daming secretion sa baga, punong-puno, ano ininom niya? Simpa or para drug? This. Para. So mamimili ka na doon sa, yung ininom niya, Doc, parasympathomimetic. Okay? Marami kasi ang secretions and bronchoconstriction effect ng para. So ininom niya parasympathetic na drug. Ganun lang. Ano pa? So wag ka na mag-isip ng salbutamol po yung ininom niya. Ang salbutamol beta-2 agonist eh. Makakahinga yun. Eh hindi nga nakahinga yung pasyente, di ba? And sa sympathetic, hindi ka mag-rest and digest. Ang parasympathetic yun yan. Magpupupo ka. Pa-chill-chill ka lang eh. Pwede ka nang pumupo, magre-relax yung mga sphincters mo, etc. Pwede ka rin umihi. Sa sympathetic, hindi. Kailangan mo tumakbo eh. So, constricted to. So, sa pasyenteng nagda-diarrhea, ano ang ininom niya? Nagda-diarrhea, nagba-vomiting, tas ang daming secretions. Punong-puno yung bibig. Secretions everywhere.
Sympathetic drug ba o para? Para pa rin. Di ba? Madali mahulaan kung alam mo yung basics. Good na ako. Tapusin natin. Cut na natin yung lecture. Charot. Okay, alam mo na yung GI tract ha. Yan. So, ang parasympathetic, yun yung pang rest and digest, magpupupo, etc. etc. And maraming secretions. In terms of ihe, though, hindi masyado tinitingnan to no, sa poison patient. Mamadali kayo. Mahirap naman ano yung, anyway. So, ito, sa GI tract, sino ang iihi? Yung mga nakapara. Ang simpa, tatakbo ka, hindi mo na iihi yan. So, constricted yung ano niyan, sphincter, tas relax yung bladder. Uterus, di masyado. Though rare, ang poisoning na buntis. Siyempre, dalawang buhay yung nakasalalay. Para sympathetic, pa-chill-chill, pwede na mga anak, simpa, hindi. Ito, important. Sweat gland. Naalala mo yung sweat gland? Simpa siya, pero acetylcholine ang binubuga. Okay? Simpa, pero acetylcholine ang binubuga. Tandaan. Yan. So, kapag yung pasyente mo, pawis na pawis, hindi, okay. Kunyari, uminom yung patient mo ng something na, or uminom siya 1,000,000 tableta, tapos wala siyang pawis at all. Walang pawis. Is it a cholinergic drug or an anti-cholinergic? Sagot. Uminom ng 1,000,000 tablets, tapos hot as a hair siya. Wala nang pawis. So, hindi nagde-dissipate yung init ng katawan. Anti-cholinergic. Correct. Kasi ito, naalala niyo sa ano kanina? Part ng simpa, pero acetylcholine yung binubuga. Okay? Part ng simpa, pero acetylcholine yung binubuga. Kung cholinergic yan, edi may acetylcholine din. Magsusweating yan. Kung anti-cholinergic, blinak niya to, hindi makaupo si acetylcholine, walang sweating. Okay? Very important yan, yung pupils, yung sweat, para malaman mo yung mga toxidrome. So, titiglunok, TL, titiglunok, yung mga clinical syndromes. Ito yung toxidrome. These are clinical syndromes, which are groups of signs and symptoms that are associated with particular disease or toxin. They're all based on the autonomics or the autonomic effects of the toxin in question. So basically, different drug classes will produce different autonomic effects, and you can examine the patient to identify what toxidrome they might have been exposed to. So the assessment of the patient is based on observable findings. Okay? You have to examine the eyes, pupils, ano pa? Skin, secretions, and their vital signs, of course. Vital signs, iba sa vital stats. Ano yung vital status? Vital signs, signs na buhay ka pa. Tulad ng heart rate, BP, may ganyan ka ba? RR, temperature. Vital stats, sa Miss Universe yun. Okay? So, you have to look at those 4 na sinabi ko. Ano yung sinabi ko? Ano yung sinabi ko? Mata. Ano pa? So, pupils, skin, secretion, vital signs. Yung 4 na yan, PSSS. PSSS. Pupils, ano sabi ko? Skin, secretion, and signs. Yung vital signs. Tingnan mo yan, tapos mamimili ka na sa 4 na to kung ano ang ininom ni patient. So you can identify what toxidrome applies to your patient and rapidly narrow the differentials. Okay? Yan. Tandaan nyo yan, ha? So, pwede siya uminom ng sympathomimetic. Sympathomimetic, para kang naka-sympa mode. Ano kaya ininom nito? Mukha pa siyang sympa o para? Dumating sa'yo ganyan, tachycardic, tapos dilated ng pupils. Sympa yan o para? Nantok na si LO. Paki-spank nga si LO para magising. Oh, yung patient na yan, sympa o para? Sympa. So, sympathomimetic drug ang tinake nito. Pupils pa lang, dilated, no? Yan. So, you can consider sympathomimetic drug na tinake, ano pa? Pag cocaine, tanong natin kay LO, alam na alam niya yan. Ano yung itsura ng pupils nila? No? So, kung sympathomimetic to,
May pawis to, wala. Pawis ba to? Pawis yan? Okay, pawis yan. Kasi kung sympatomimetic, ang sweating nga is a function of sympa eh. Okay? So, i-rule out mo na yung mga, Dok, baka ininom niya cholinergic drug. Hindi. Dilated pupils eh. Kung cholinergic yan, parasympathetic. Maliit yung pupils niyan, constricted. Ano pa? May hindi kasama dito, yung neuroleptic malignant syndrome. Important yan, ha? Pero sa psych nyo na-discuss yan. Binibigay dyan is dantrolene, bromocriptine, mga ganun. Siyempre yung mga psych patients, iniinom nila yung, well, prone din sila sa overdose, no? Lalo pag may suicidal ideation. Serotonin syndrome, too much serotonin naman. Nag-overdose sa SSRI. Marami. Pero for your level, itong 4 na to, kailangan alam na alam. Okay? Okay, so paano pag si pasyente mo uminom ng sympatomimetic pero hindi niya sinabi, ha? Malalaman, ano ka lang, blues clues ka lang. Tandaan, all the sympatomimetic drug will regulate the sympa nervous system. So para ka naka-sympa mode. So increase ang heart rate mo. Naalala mo si Yunbin, beta 1. So tachycardic ka and increase ang BP mo kasi alpha 1, di ba? Vasoconstriction. So, magpuproduce yan ng sinus tachycardia, pero at high doses, it can precipitate tachyarrhythmia. Okay? Wala masyadong pake sa respiration, kasi ano ba ang effect ng sympa sa lungs? Dilate, constrict. Chat box. Bronchodilate o bronchoconstrict? Bilis. Actively participate kasi gagawin ko yung finals niyo. Mamaya, sumpungin ako. May sumpong. Bronchodilate. Okay? So wala masyadong clue yan. Nakakahinga to. Yung mga pasyenteng uminom ng sympatomimetic drug tulad ng mga decongestant. Nakakahinga yan. Ano pa? Pero ang bilis ng heart rate. Pag nakita mo yan, ang bilis ng heart rate. Yan. Dilated ang pupils, taas ng BP, sympa mode yun. Wala masyadong paki sa respiration. Pero may takip niya. Ano pa? Hyperthermia due to motor activity and agitation. Tingnan mo yung pupils. Pag pupils, dilated, sympa yan. Okay? Yung skin nila, pwedeng normal. Nagpapawis o hindi? Nagpapawis. Ayan o, sympa sweat gland is a function of sympa. Sympathetic nervous system. Okay? Ang pupils nila, very large. Skin is normal, but diaphoresis is quite common. May secretions to, wala. Tingin nyo, ang bibig nito naglalaway. Sobrang daming secretions. Normal yan. Ang secretions kasi, function ng para. Pang rest and digestion. Kailangan mo pang digest ng food, kaya may mga secretions. So, madali ang sympatomimetic tox syndrome lalabas sa exam, sa finals, etc. Definitely, mas maraming questions sa second sem topics. Pinag-iisip ako point coverage ng finals. Okay? So, nakasimpa mode. Ganun lang. Wala masyadong effect sa skin or secretions. Tandaan. So, management, treat the agitation, hypertension, seizure with benzo. Avoid pure beta blockers due to unopposed alpha agonism. Okay. Next, we have the anticholinergic toxidrome. Tandaan nyo tong anticholinergic. So you can imagine here, you block the parasympathetic. Anti nga eh. Anticholinergic, boom, blinak to. So wala kang pa-chill-chill mode. Tapos wala ka pang sweat gland kasi ang blinak niya nga kasi nga anticholinergic siya. Kalaban ng nerve na nag-generate ng acetylcholine. So you block the sympathetic nervous system, you're going to have an unopposed sympa. Mananalo to. Okay? So para siyang sympa mode din, pero may difference. May difference. Okay? So sa sympatomimetic and anticholinergic toxidrome, ganun din. Para ka nakasimpa mode, tachycardic, high blood pressure, rapid cardiac rhythm, and may tachyarrhythmia. Pero wala masyadong effect sa respiration, pero sobrang init ng balat mo. Okay?
Elevated temperature is actually an important feature of anticholinergic toxicity. Okay? Sa kanya yung medyo mainit yung balat kasi kanina sa sympathomimetic, yeah, pwede rin mainit yung balat mo or may hyperthermia ka, pero sa kanya mas intense sa anticholinergic kasi blinak mo yung sweat gland. Hindi ka magpapawis. Ang pawis is cooling effect or cooling mechanism ng katawan. Tandaan nyo anticholinergic toxidrome. Ang nakalagay dito, hot. Asan yung hot? Hot as a hair. Asan yung kuneho? Anyway, so yun yung magdi-differentiate sa kanila, yung pawis. Kanina, sympathomimetic drug, exaggerate mo lang to. May sweating mechanism pa yon. Pero ito, anticholinergic, wala kang para mode, wala ka ring sweat gland. Kasi cholinergic ang sweat. Tandaan. Swerte nga, ini-emphasize ko na kung ano lalabas eh. Sa iba, hindi. Ito. So, itong mga naka-anticholinergic, ano kaya ang pupils niya? Blinak ang para, hindi ka meiosis, so dilated to. Okay? Para kang naka-simpa mode, na iba lang sa sweat gland. So, may mydriasis ka, large pupils. Yan. Tapos, wala ka ng cholinergic innervation to the skin and mucosa, so sobrang dry. Walang para eh. Di ba sabi ko pang secretions to? Oh, blinak mo yan, anticholinergic. Wala kang secretion, sobrang dry ng ano mo, balat mo, mucosa mo, wala ka ring pawis. Ano pa? Dry skin, no secretions. So kapag nakita mo yung bibig, punong-puno ng laway, hindi yan anticholinergic. Ang anticholinergic, tuyong-tuyo. Tandaan. So dry mouth, wala silang tears, mukha silang dehydrated, tuyot. Anticholinergic, tuyot. May T. So ang mnemonic nito, di ba, yung mad as a hatter, kasi bubuang na siya kasi yung altered the mental status niya and agitation. Blind as a bat, para siyang bat, sobrang dilated ng pupils. Red as a beet, pulang-pula, nakita kayo yung beet. Skin flushing, okay? Ano pa? Bakit ang pula ng balat nito? Walang sweating eh, ang init. Ano pa? Hot as a hair. Hindi ko alam bakit hot ang hair, pero yan. Wala kasing sweating, so sobrang init ng katawan. Or else, basta dry skin, tuyong-tuyo, anticholinergic ininom nun. Tandaan nyo. Mas mataas yung temperature. Dry as a bone, paulit-ulit. Tuyong-tuyo nga, kasi nga blinak to. Anticholinergic. Okay? What else? So, dry mucous membrane and lack of oral and ocular secretions. Tandaan ang anticholinergic. So, ito yung mnemonic. Yan. Pero ako, di ako magne-mnemonic dito eh. Kasi, gets ko naman kung anong effect ng, gets ko tong slide na to. Therefore, ma-deduce ko yan. Tuyong-tuyo, letter T, anticholinergic ang ininom. Yung kanina, may sweating pa, sympathomimetic ininom nun. Pwede rin matuyo to si sympathomimetic. No? Pero not as much as anticholinergic. This one, doon na tayo sa kabaliktaran ng anticholinergic. Ito naman, cholinergic drug ang ininom niya. 1 million pieces ng drug that mimics acetylcholine. Cholinergic. Nerve nag-generate ng acetylcholine. Ano yung tsura nun? O di may cholinergic toxidrome ka. So, ang cholinergic ay function ng parasympathetic. Acetylcholine. So, para kang naka-para mode. Parasympathetic mode. Exaggerate mo lang yung parasympathetic. Okay? Yan. So, ano ba yung parasympathetic sa heart? Brady. Mabagal. Pa-chill-chill ka lang eh. So, bradycardia. Ano pa? Ang blood pressure, mababa. Pa-chill-chill ka lang eh. So, sinus brady to. Pwede rin mag-arrhythmia do. Ano pa? Ang very unusual sa toxidrome na to, they will have some degree of respiratory depression. Naalala niyo yung parasympathetic, yung effect sa lungs? Lubat na ako. Anong effect ng para sa lungs? Dilate, constrict. Bronchodilate, bronchoconstriction. Chat box.
Parasympathetic. Bronchoconstriction plus bronchoria. Tandaan na, bronchoconstriction plus bronchoria. So, mahirapan to huminga. Ang patient na uminom ng cholinergic drug, hirap huminga kasi naka-para mode siya eh. Tapos ang daming secretions nito. Di ba? Secretions, function ng parasympathetic. So, ito may some degree of respiratory depression and pretty normal temperature. Pero minsan low temp nga sila eh. Walang problem sa sweat gland kasi ang ininom niya para eh. Or cholinergic drug eh, acetylcholine to. Nasa-stimulate pa nga yan. What else? So some degree of respiratory depression, normal or pretty normal temperature, pero minsan mababa. Tapos yung pupils, ano yung tsura ng nakaparasympathetic drug? Pupils, dilate, constrict. Cholinergic drug ang ininom. Pa-chill-chill lang, constrict. Correct. So, pupils pa lang, madi-differentiate mo na kung ano ininom eh. So, pupils will be constricted. Yan. So, yung cholinergic toxidrome. These patients will be wet kasi nga, cholinergic yung ininom eh, and stimulate na yung sweat gland. Acetylcholine si sweat gland eh. So, para siyang parasympathetic plus sweat gland. Okay? So, wet ang skin nila, profusely diaphoretic, stimulate to eh. Cholinergic na tayo. And secretions everywhere. Copious secretions. Kasi na-exaggerate ang parasympathetic. So, ito, dami. Dami secretions, umaapaw sa bibig, sa mata, pawis. So, may tearing. Kasi ang parasympathetic innervates all of the parts of the body that produce secretions. So, madali maintindihan yung cholinergic. Cholinergic, siya yung wet. Paborito ng LO mo, charot. By thinking about fluids pouring out of every orifice, so yun yung clincher mo na cholinergic siya. Sino yung tuyo kanina? Ito yung tuyo. Anti-cholinergic. Ito, basa. Wet cholinergic. Ano pa? Sino may lacrimation, lumuluha? Kailan ka ba luluha? Pag para sympathetic. So, cholinergic yun. Copious tearing and urination. Ito, nakakaihi. Exaggerate yung para mode eh. Incontinent. Oh, kahit di pa tayo magpupo, nagpupo na siya. Kasi overactive ang parasympathetic. Okay? Pero minsan incontinent din sila. So, ingat-ingat. May GI dysmotility, emesis. So, maraming, ang cholinergic crisis, may lumalabas na fluids everywhere. Okay? Bawat butas mo. Yan. So, itong mnemonic nyo, dumbbells. Minsan, ang naalala ng student, mnemonic, pero hindi niya alam kung ano hindi doon. Kaya, important na gets mo. Diarrhea, nagda-diarrhea. Ay, alam ko, Dok, yung diarrhea, vomiting, ganyan, parasympathetic yan. So, cholinergic drug ang tinake nito. Ano pa? Secretions, parasympathetic. Lacrimation, parasympathetic. Kailan ba iiyak, di ba? Salivation, parasympathetic yan. So, cholinergic drug yung ininom. Okay? So, mali-differentiate mo kung cholinergic o anti-cholinergic ang ininom. Depende sa secretions. Pupils, yan. Pag sobrang wet, fluid pouring out of every orifice, think of cholinergic. Paano ba natin tatandaan? Tingnan mo siya, cholinergic, wet. Okay? Anti-cholinergic, pag in-spell mo kasi anti-cholinergic. May T, tuyo. Okay? May T, tuyong tuyo, hot as a hair. Bakit tuyo? Kasi inantagonize mo nga yung cholinergic eh. Di wala kang sweat gland. Ang cholinergic, wet. In-stimulate mo yung lahat ng may acetylcholine dyan. Di ba ka? Nalala nyo yan, how to make acetylcholine lang yan. So, ang effect nito is pa-chill-chill ka lang. But if nag-overdose, may poisoning, sobra kang pa-chill-chill lang, nagpupupo ka na anytime. Tapos ang daming secretions. Cholinergic, wet. Okay? Yan. So, very important to, organophosphate poisoning. Si organophosphate ng mga farmer, ini-inhibit niya ang acetylcholinesterase. Okay? So, ang dami, ang haba ng buhay ng acetylcholine mo. Too much acetylcholine ang masistimulate, boom. Eh di mga cholinergics. Okay? So, parasympathetic mode yan. Ay, tsura ni patient na may organophosphate poisoning.
Parasympathetic nga eh. Naka-parasympathetic mode. Ang haba ng buhay ng acetylcholine. So, exaggerate mo yung parasympathetic. So, pupils, parasympathetic, pa-chill-chill lang, pinpoint. Tapos, wet to. Daming secretions. Nadadala sa ER yan, yung mga farmer na kinuha yung lupa nila. Ilang years na silang nagsasaka doon, tapos biglang kinuha. Minsan, iniinom nila yung yung mga insecticide na may organophosphate. Tapos, dadalin sa'yo, ganito itsura. Basang-basa, hindi makahinga, para mode. You have to give the antidote for organophosphate poisoning. Eto, farmer to na tumira ng organophosphate. Pinpoint pupils na siya. Okay? Anticholinergics, kinalaban mo ang acetylcholine, edi wala kang parasympathetic and wala kang sweat gland. Anticholinergic ang ininom, tuyo. Okay? Tapos mukha silang simpa mode. Except that, walang sweating. Ito yung mga drugs, so naalala nyo lang, anticholinergics to. Sabi mo anticholinergic, kinalaban mo si acetylcholine, hindi mo pinasynthesize si acetylcholine or teka lang, cholinesterase. Or dinegrade mo agad si acetylcholine. Or blinak mo yung upuan ni acetylcholine. Okay? Atropine is an anticholinergic. Pag naka-atropine ka, anticholinergic, blinak mo yung mga upuan ni acetylcholine. Okay? Well, muscarinic chairs. So, wala kang parasympathetic effects. Anong kailangan mo dito? Recall lang to sa autonomics lecture. Na kailangan nyo sa poisoning lecture. Atropine is a muscarinic blocker. Anticholinergic siya. Anticholinergic. Na ang binablock niya yung muscarinic chair lang. So, minsan kasi patient mo nag-overdose sa sa atropine. Nyari, ito, trinit mo. Tapos nag-overdose sa atropine. Ang atropine, muscarinic blocker. Ito lang yung bablock. Ano pa yung muscarinic dyan? Ito rin. Yeah. Okay, so anticholinergic siya. Anti-tuyo. Okay? Tuyong-tuyo. Sino si atropine? So, ganito yung tsura niya. Hata sa hair. Tuyo nga eh. Etong Jimson weed, parang lumabas sa boards to. Okay? Jimson weed. Gardener's pupil. Si Datura. So, anticholinergic. Ang mata mo, mukha kang simpa mode. Okay? Tingnan mo, pupils dilated, simpa mode yan. Simpa, walang secretions. It's either sympatomimetic ang tinake or anticholinergic. Pero nagkakatalo ka sa sweating. Ang sympatomimetic kasi may sweating pa eh. Pero itong anticholinergic, tuyo na. Wala nang sweating. Anticholinergic overdose. And can't see, can't pee, can't spit. Wala kang parasympathetic. Okay? Recall lang yan. Paano pag ininom ng patient mo? Last na yata to. Sedative hypnotics. Okay? Yeah, mga benzos, anxiolytics, barbiturates, etc. etc. Pampakalma. Paano pag yun ang ininom? Anong antidote? Nilabas ko kanina. Antidote. Benzodiazepine overdose. What is the antidote? 11:50 na. Flu. Flumazenil. Correct. So, ang benzos, kung naalala nyo, sa GABA siya ang mechanism of action. Okay? So, magbabind dito si benzodiazepine. It's a different site from the GABA. Tapos, pag nag-bind siya dyan sa GABA receptor, papasok si chloride. Chloride is negative. Pag na-negative ka sa loob, compared sa labas,
you are hyperpolarized, no? Hindi masyado mag-fire ang neurons. Kakalma ka. Kung naalala niyo yan, no? Increases frequency of channel opening. Alamin niyo kung benzodiazepine yun or barbiturate. Ang benzi-frenzy, frequency of opening. Bukas para pumasok si chloride. Ang barbiturate, duration. Mas matagal nakabuka ang receptor, mas papasok si chloride. For a while, hindi mo brain kape ko. Bladder break, 2 minutes. Bladder break. Okay, welcome back. Welcome back. Turn on your cameras. Turn on your cameras. Benzi-frenzy. Tandaan, frequency of opening para pumasok mas madalas si chloride. Barbiturate naman, duration. Barbiduration. Mas matagal ang buka para pumasok si chloride. Okay? Mas ma-hyperpolarize ka. Alala nyo ang benzos. It will facilitate neuronal membrane inhibition. Okay? But the thing is, tandaan, antidote, flumazenil. Okay? Ibablock niya ang receptor. So, magbabind si flumazenil dun din para hindi na makaupo si benzo. Okay? So, competitive, nakikipagkompetensya. Same yung upuan nila. So, para ma-reverse ang benzodiazepine effects. Okay. Tandaan. May mga diazepam, lorazepam, triazolam, etc. Midazolam. Diazolam, IV. So, hindi yan pwede pampakalma sa ER setting. Mahirap i-IV pag nagwawala. Anyway, take a look at the effects. No? Kung saan siya binibigay. So, sa mga may anxiety, panic, disorder, etc.
Pag nag-overdose yung mga ganyang pasyente, CNS depression ang mapapala nila. Minsan, sinasabayan ng benzo with alcohol, mas lalong CNS depression sila. Okay? And makomatose. Treat with flumazenil. Tandaan nyo ang itsura ng nakabenzodiazepine na pasyente. CNS depressant yan. Tapos, pwedeng may respiratory depression din. Barbiturate, phenobarbital, pento, tayo, siko, sedative din, pampakalma din. Pero pag nasobrahan ka dyan, sobrang kalmado ka. So, respiratory and cardiovascular depression and CNS depression. Okay? Overdose treatment is supportive. Ang flumazenil sa benzo, ha? Sa benzodiazepine. Barbiturate, medyo pareho itsura nila, no? Ito, mas malala yung respiratory depression. Supportive. Intubate mo, etc. Hindi siya nare-reverse ng flumazenil. Ang barbiturate kasi dito umuupo. Oh. Sa GABA receptor rin, pero sa ibang subunit. Ang GABA mo between beta and alpha subunit. Ang benzo and flumazenil, same ang upuan. Between alpha and gamma. Same ang upuan. Kaya ito, pwede niyang i-reverse si benzo. Pero ang barbiturate, hindi. Kasi hindi naman uupo si flumazenil sa barbiturate subunit. Ito, mga ZZZ, Zolpidem, Zaleplon, etc. Sa insomnia binibigay. Ito, reversible ba? With flumazenil din. Kasi same ang uupuan na subunit. Tandaan. So, yung mga hypnotics yan. Minsan may patient sa insomniac, tapos uminom ng Zolpidem, Zaleplon, sobrang dami. Kasi di na gumising, no? Bigyan mo ng flumazenil. Nalala niyo yan? Sedation, papuntang anxiolysis, and hypnosis. Yan ang effect ng sedative hypnotics mo. Pag nakita mo yung pattern na yan, huwag mo nang paabutin sa comatose. Okay? Bigay mo agad yung antidote. Kung benzodiazepine, ano ulit? Yung shamba, sedation, hypnosis, anesthesia, medullary depression, effects ng barbiturate. Kung benzo ang ininom, dadali naman sa'yo yung tablet. Kung matalino yung bantay. Ito po yung ininom niya. Bigyan mo agad ng flumazenil. Okay, sedative hypnotics, mas madali. All they do is mostly sedation and somnolence. So, tutulog-tulog sila. Minsan, deeply sedated that they lose their airway protective reflexes. So, kailangan mo mag-intubate minsan. Kasi pwede sila mag-respiratory depression. Nakita mo naman, di ba? Ayan. May medullary depression dito. Anyway, sedation and somnolence are the hallmarks of these patients. What else? Respiratory depression may also occur. These patients require mechanical ventilation. There's not a lot of autonomic effects associated with this. Okay? Hindi siya yung simpa versus para. Yan. Pag hindi siya simpa, walang clue rin na para, pero tulog. Kasi hindi humihinga, benzodiazepine. Consider benzodiazepine overdose. Okay? Pero tandaan nyo yung mga pasyenteng to, hindi naman nag-overdose sa isang gamot lang. Minsan, umiinom sila ng benzo, tapos sinasabayan ng alcohol. So, you have to give supportive treatment din and antagonize mo yung mga kino-ingest nila. Okay? So, recall lang. Benzo, barbiturates, etc. Ang na-antagonize ng flumazenil, benzo, and yung mga bago. Mga Zolpidem. Opioids. Ito kailangan alam nyo para hindi kayo makapatay. Ito yung sa Knives Out. Pag may opioid overdose, si pasyente, ganito itsura niya. Kanina, sympathomimetic. So, ito naman, anticholinergic, yung tuyo. Ba't nawala yung cholinergic? Ito si opiate overdose. Okay? Pinpoint pupils, tulad nung sa para. Respiratory depression, hypotension, hypothermia, hyporeflexia, and coma.
Antidote, nilagay na naloxone. Agad-agad. Pag hindi mo na pinpoint na opioid overdose, tapos hindi ka nagbigay ng naloxone, mamamatay yun. May respiratory depression eh. Naalala niyo yung baby na na-injection na ng opioid ni mommy? Si mommy kasi nanganak in pain, so binigyan nito. Eh kaso nagkamali yung nurse na inject sa baby. O di si baby ngayon, tapos overdose pa yon kasi adult dosage eh. Si baby nangisay, nag-violet. Ano? Nag-hypoxia na. Bigyan mo agad ng naloxone. Pero tinatitrate yun. So ingestion of opioids are similar to sedative hypnotics in that they produce somnolence. However, they universally produce miosis. Pinpoint pupil. Okay, sa opiate overdose. Yung P dyan for pinpoint pupils. Tandaan. Kasi magki-quiz na kayo. Ikakat ko to. Kailangan magkasya yung quiz eh. Anyway. Ano tayo konti? Overtime ng konti. Opioids are very powerful pupillary constrictor. So when you see pinpoint pupils, very constricted pupils, always consider opioids. Okay? Baka opioid yung ininom niya. And opioids commonly cause respiratory depression. So patients come in apneic. Apneic. Yan. Or with respiratory rates that are significantly low. Bradipnea, baba ng RR. Fatal yan. So kailangan aggressive ka dyan. Treat them and restore their normal respiration in order to save their lives. Tandaan. Ito naman, opiate withdrawal. Matagal siyang naka-opioids na tamang dose naman, tapos bigla mong in-stop. Nice to know na yan. Nakikita nyo ba ito? Late, no? So, ito yung summary. Anong effect sa heart rate and BP? Sa heart. Anong effect sa RR? Anong effect sa temp or sweating? Sa mata mo? And sa GI tract. So, ito sweat. Okay? Sino ang basang-basa? Sino yung tuyo? Sino yung pinpoint pupil? Alamin nyo ha. Pinpoint, opioids, tsaka to, si cholinergic. Okay, so review the toxidromes. I-highlight natin yung mga important. Sympathomimetics. Punta natin ang sympathomimetics. Kung ito ininom mo, common to sa mga decongestant, over-the-counter drugs. Okay? These patients will present, nakasimpa mode ka, so hypertensive. Diba? Simpa, vasoconstriction sa alpha-1. And tachycardic kasi beta-1. Okay? Parang tinutukan ng kutsilyo, tumaas BP mo and tachycardic ka. Mental status nila, agitated. Simpa mode eh. Fight or flight. So gising to ha, gising ito. Hindi katulad nung sa opioids and sa sedative hypnotics. Yan. Gising siya. Sedative hypnotics hindi eh, tutulog-tulog. Ang anticholinergic, kunyari, ang ininom niya ay mga anticholinergic drugs, atropine, etc. Kamukha niya yung sympathomimetic, pero tuyo siya. Okay? Tuyo. Ang simpa, may diaphoresis pa. Kasi ang sweating, di ba, swim pa yan. Pero ang anticholinergic, tuyo. T for tuyo. Kinalaban mo si acetylcholine ng sweat gland. Very dry Very dry skin and dry secretions. Tuyong-tuyo nga eh. Yan. Ang cholinergic, naka-para mode ka, copious secretion yan. Tapos, ito si cholinergic, wet. Pawis na pawis, tas ang daming secretions, may bronchoria. Tapos, somnolent sila rather than agitated. Ito kasi agitated, simpa mode eh. Ito pa-chill-chill lang, so medyo tulog-tulog din. Somnolent. Okay? Ano pa? Sedative hypnotics. Ito, ni-lecture ko to sa inyo, di ba? Balikan nyo yun. Sedated. Malamang, sedative hypnotic eh. So, sedated yan. Tapos, yung opioid naman, pain reliever, o di sedated rin sila, pero pinpoint ang pupils. Madi-differentiate mo agad eh kung benzo pa ininom niya o opioid. Yung pupils nito normal, may effect yan sa pupils masyado. Ang opioids, P for pinpoint pupils. So madi-differentiate mo kung anong ininom. Mata pa lang usapan. Okay? Ano pa? So meiosis, pinpoint pupil, ibig sabihin ng meiosis, and respiratory depression, think of opioid poisoning. Okay?
Pandaan. Approach the poison patient. O yun yung main lecture. Yun yung bulk yun yung importanteng mag-gets nyo sa lecture na to. Okay? For a while. Ito ano na lang, nulit lang kung ano sinabi natin. Approach to the poison patient, wala, ABC kanina, or doctor's ABCD. So, tingnan mo, yung mata, etc., etc. And, tingnan mo yung GCS nila, kasi yung iba nga, nagkakos ng CNS depression, just like your sedatives, mga alcohol, barbiturate, nag-lead din sa coma and airway obstruction due to loss of reflexes. Lalo na yung barbiturates. Okay? Naalala niyo yung graph ng barbiturate, dire-diretso hanggang langit versus yung sa sedative, benzodiazepine. Cardiovascular toxicity. Some poisons will cause hypotension. Ano to? Parasympathetic or simpa? Yung most likely magkakos ng hypotension. Para o simpa? Bilis. 5, 4. Para. Okay? Pa-chill-chill ka lang. Correct? Anyway, so they can have hypotension from arrhythmias or fluid loss. Pwede rin lethal arrhythmia sa mga ephedrine, amphetamine. Amphetamine, simpa mode yan. Eh? How does the poison patient die? Maraming causes. Pwedeng i-depress niya yung central nervous system mo, resulting in obtundation and coma. Pag na-obtunded or na-comatose kasi, hindi mo na makontrol yung paghinga. Comatose patient will lose their airway protective reflexes, so pwede mag-aspirate. Wala rin silang respiratory drive, wala na silang maghinga. Drive to breathe. Ano pa? Umuurong yung dila. Yan. Mga affected yung CNS. So, flaccid tongue, ma-aspirate yung gastric content. So, magre-respiratory arrest sila. Yan yung common cause of death kapag nag-narcotic or sedative hypnotic drug overdose ang pasyente. Okay? Yan. Respiratory depression. Cardiovascular toxicity, pwede rin. Yan. Sa mga alpha blocker. What else? Hypothermia, pwede rin. Sa mga drugs na nagkakos ng hypotension, can also lead to hypothermia. Lethal arrhythmias such as ventricular tachycardia and VFib can occur with overdose of many cardioactive drugs such as ephedrine, amphetamine, cocaine, digitalis, theophylline. So, huwag kang magda-drugs. Kasi pwedeng mag-cause yan ng VTAC and VFib. Okay? Ano pa? TCA, antihistamine, some opioid, pwede rin mag-cause ng arrhythmia. Cellular hypoxia may occur despite adequate ventilation oxygenation when poisoning is due to cyanide. Tandaan na, ang bilis talaga pagkamatay nito, cyanide poisoning. Biochem kasi naapektuhan eh. Inhibited ang complex form mo. O di walang energy. O, wala yung transfer ng electron kay oxygen. Ano pa? Hydrogen sulfide, carbon monoxide, mabilis. Pag biochem, rare, pero deadly. Okay? Pati mga sakit sa biochem actually. Konti lang, pero malala. Minsan walang treatment. Tulad ng G6PD deficiency. Alam naman patubuin mo yung enzyme, no? Well, pag nag-genetic engineering ka. So, such patients may not be cyanotic, but cellular hypoxia is evident by the development of tachycardia, hypotension, severe lactic acidosis, and signs of ischemia on the ECG. You can eat while listening. So, ito pang other causes ng seizure-related deaths. Yan. Seizures, muscular hyperactivity, rigidity may result in death. Huwag niyong lalagyan ng kutsara sa bibig pag nagsi-seizure. Hindi niya makokontrol yung pagkagat. Pwede mabasag ngipin nun. Tapos yung ngipin mapunta sa baga. Seizures may cause pulmonary aspiration, hypoxia, and brain damage. Hyperthermia may result from sustained muscular activity. Pag nagsiseize, contract ng muscle, generate ng heat yun. Tapos minsan, sa sobrang contraction, nag-breakdown na yung muscle, mag-cause ng myoglobinuria, lactic acidosis, hyperkalemia. Drugs and poisons that cause seizures include your antidepressants, isoniazid, bupropion, diphenhydramine, o yung diphenhydramine nyo. Yung sa allergy, antihistamine, cocaine, and amphetamine. In addition, withdrawal from certain drugs or medications can also lead to seizure. So, kailangan tinitaper. Okay? So, we'll stop here sa delayed organ damage.
I-async ko yung next part. 85.